Isang umaga ng July 14, 1966, nabulabog ang katahimikan ng Jeffrey Manor at nagising ang mga residente sa East 100th Street, isang middle-class Chicago neighborhood, sa malakas na sigaw at hagulgol ng isang babae na humihingi ng saklolo at sinasabi niyang patay na ang lahat ng kanyang mga kaibigan at siya na lang umano ang natitirang buhay. Nang dumating ang mga pulis, ay tumambad sa kanilang isang kahindik-hindik na kaso ng pagpatay sa 8 kababaihan na nakatira sa naturang townhouse. Ano nga ba ang nangyari sa mga kaibigan niya at sino ang may kagagawan sa naturang pagpatay? Ating alamin ang kaso na gumulat hindi lang sa buong Chicago, kundi pati na rin sa buong Amerika at kung bakit ito ay itinuturing na crime of the century. Hello everyone! Welcome sa aking YouTube channel, kung saan tinatalakay ko dito ang iba't ibang mga kwentong krimen sa anumang panig ng mundo. Kung hilig ninyo ang mga ganitong contents, please like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking next video. Sa mga nakasubscribe na, maraming salamat po. Halina at samahan niyo akong pasukin ang murderer's mind. Ang United States of America ay isang bansa na pinapangarap na mapuntahan ng marami sa ating mga kababayan sapagkat ito ay tinaguriang Land of Opportunity. Kung kaya ang sino man na magkaroon ng pagkakataon na makapunta at makapagtrabaho dito ay talagang hindi nila pinapalampas. Noong 1961, nagkaroon ng programa ang Pilipinas at USA na tinatawag na EVP or Exchange Visitor Program. Layo ng programang ito na magkaroon ng sharing of professional knowledge or skills ang dalawang bansa. Kaya't nang mabalitaan ito ng isang nurse na si Corazon Amurao, ay dali-dali siyang nag-apply at kinumpleto ang mga required na papeles. Kasama ang isa pang Filipino nurse na si Merlita Gargulio na nakasabay niya sa pag-aasikaso ng mga papeles. Sabay silang nagbiyahe papuntang Estados Unidos noong May 1, 1966, at pagdating pa lang sa Chicago O'Hare Airport, ay sinalubong sila ng isang bus ng ospital na maghahatid sa kanila sa kanilang townhouse. Pagkatapos ng isang linggo, ay dumating din ng isa pang kapwa Filipino nurse na si Valentina Pasion sa Amerika at nakasama sa townhouse si Corazon at Merlita. Ngunit wala silang kamalay-malay na may naghihintay pala sa kanilang isang nakahihilakbot na pangyayari sa bansang kanilang pinangarap na mapuntahan, kung saan isa lamang sa kanila ang makakaligtas. At ito ang tinaguriang 1966 South Chicago Massacre. Si Corazon Amurao o Cora ay isang visiting exchange nurse mula sa Pilipinas. Siya ay ipinanganak at lumaki sa Batangas at proud na Batanggenyo. Ipinagmamalaki niya ang Batangas na lupain ng Balisong. Bilang isa sa 8 anak, si Corazon ang pinakamasipag na mag-aaral sa paaralan. Siya ay madalas na pinupuri para sa kanyang katapangan at kakayahang makapag-adapt ng mabilis sa bago at mahirap na mga sitwasyon. Sa kabila ng kanyang maliit na height na 4'11", hindi siya madaling matakot. Nagtapos siya ng pag-aaral sa Far Eastern University sa Maynila, kung saan kumuha siya ng kursong nursing. Pagkatapos ng graduation, nagtrabaho si Corazon ng 2 taon sa isang ospital bago nag-apply para magtrabaho sa United States. Si Merlita Gargulio ay 23 years old. Siya ay ipinanganak noong September 1, 1942 sa Nauhan, Oriental Mindoro Province. Pinakamatanda sa 9 na magkakapatid. Si Merlita ay nagtapos noong 1964 sa Arellano University School of Nursing. Siya ay isang exchange nurse na nagmula sa Pilipinas upang magsanay sa South Chicago Hospital sa loob ng 2 taon. Si Merlita ay itinuturing na tahimik, mahiyain, ngunit masipag, mahusay, maganda at biniyayaan ng magandang boses sa pagkanta. Si Valentina Pasion naman ay 24 years old. Ipinanganak noong February 14, 1942. Filipina exchange nurse mula sa Jones, Isabela.
May 5 siyang kapatid at medyo gipit sila sa buhay kung kaya't naghintay pa siya ng 2 taon na makatapos ang kanyang kuya sa pag-aaral bago siya nakapag-aral ng college. Sulit naman ang kanyang paghihintay na makapasok sa College of Nursing sapagkat isa siya sa top 10 sa klase niya na graduate sa Manila Central University. Si Valentina ay palabiro at madaling pakisamahan sa trabaho ayon sa kanyang mga co-workers at magaling din siyang magluto. Ang 3 Filipina nurse ay nagtrabaho sa South Chicago Community Hospital at nakatatanggap ng sahod na $350 kada buwan. Sapagkat maraming nurse at student nurses na nagjo-duty sa hospital na yon, ay nagrenta ang South Chicago Community Hospital ng 3 unit ng townhouse na may tigda 2 palapag upang tirahan nila. Tumutuloy ang 3 exchange nurse sa kanilang maliit na townhouse sa 2319 East 100th Street, South Chicago. Si Corazon at ang kanyang mga kasamahan ay madalas na sumusulat ng mga liham tungkol sa kanilang mga karanasan at kultura ng mga Amerikano sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Sa tuwing makakapagluto sila at makakakain ng magkakasama, ay naiibsan ang kanilang pagka-homesick sa pamamagitan ng pagluluto ng adobo na ipinare sa kanin o di kaya na may pansit na paborito nilang ipaluto kay Valentina. Bukod sa kanilang 3, mayroon din silang kasama sa townhouse na 5 American student nurses na malapit nang makagraduate. Ito ay sina Nina Josh Mill, 23 years old, gustong maging psychiatric nurse at engaged na sa boyfriend niya ng 7 years. Patricia Matusek, 20 years old, isang champion swimmer at busy sa mga wedding plans nila ng kanyang fiancé. Suzanne Faris, 21 years old, planning a career in pediatric nursing at naglulook forward na din sa araw ng kanyang kasal. Pamela Wilkening or Willie sa kanyang mga kaibigan, 20 years old, mahilig sa mga bata at walang ibang pinangarap kundi ang maging nurse. At si Gloria Davy, 22 years old, nag-e-enjoy sa pagsusulat ng poetry at recently lang ay sinelebrate niya ang kanyang engagement sa kanyang boyfriend. Inilalarawan din siya ng kanyang mga kaibigan bilang class golden girl. Kahit magkakasama sa isang townhouse, ay hindi close ang mga Filipina nurse sa mga American student nurses. Marahil iniisip ng mga American students na ang mga Filipino exchange nurses ay spy ng Director of Nursing ng ospital na si Josephine Chan na isa ring Pilipina. 3 taon na din na magkakasama ang mga American student nurses kung kaya't iisa lang sila ng hilig at mga interes. Gayunpaman, wala namang iringan sa pagitan ng mga American at Filipino. Sadyang hindi lang sila close. Sa 3 townhouse na renirentahan ng South Chicago Community Hospital, ay may itinalaga sila na house mother kung saan ire-report nila ang kanilang pagdating sa townhouse bago ang oras ng curfew na 12:30 a.m. at ang house mother na ito ay nakatira sa Unit 2315. Ito ay isang normal na araw sa kalagitnaan ng Hulyo. Pagkatapos magtrabaho ng shift sa South Chicago Community Hospital, sumakay si Corazon pauwi sa townhouse. Matapos ang kanyang nakagawi ang gawain na paglalaban ng kanyang mga damit at pagsulat ng mga liham sa kanyang pamilya sa Pilipinas, bandang 10:30 ng gabi ay linap ni Cora ang front door at umakyat na sa kwarto. Pinatay na niya ang ilaw at nilak ang pinto ng kanilang kwarto at nagpasya na siyang matulog sa silid nilang dalawa ni Merlita. Mga bandang 11:00 ng gabi, pagkatapos ng tahimik na pagpasok sa bahay, mahinahong kumatok si Richard Speck ng 4 na beses sa pinto ng kwarto ni Corazon. Sa loob ng tindahan ng alak ay nagpakalango si Richard Speck. Labas-masok na sa bilangguan dahil sa maliliit na kaso ng pagnanakaw, trespassing, panggugulo, panggagasa at pagpatay. Naging libangan niya ang pagpapatato sa loob ng kulungan kung saan kapansin-pansin sa kanya ang isang tattoo na Born to Raise Hell sa kanyang left forearm. Siya ay nagmula sa Monmouth at nakikitira sa kanyang nakatatandang kapatid na babae na si Martha
at asawa nitong si Jean Thornton sa Chicago. Si Martha Thornton ay isang registered nurse at si Jean naman ay isang railroad switchman. Ayon kay Speck, ay iniiwasan niya ang isang sindikato na pinipilit umano siyang magbenta ng droga. Ngunit lingid sa kaalaman ni Martha at Jean ay may 2 kaso ng pagpatay at pambubugbog ang iniiwasan ni Richard sa Dallas, kaya siya pumunta sa mga ito. Si Jean ay nag-serve sa US Navy at naisip niya na maaaring magtrabaho doon ng kanyang unemployed na brother-in-law na si Richard, kaya dinala niya ito sa US Coast Guard Office para pag-applyan bilang seaman apprentice. Madali din naman siyang nakapasok dito at napasama sa isang vessel na SS Clarence B. Randall noong April 30 kung saan ito ay may 33-member crew. Subalit ang kanyang pagsampa dito ay panandalian lamang dahil May 3 nang siya ay sunduin ng isang helicopter patungo sa St. Joseph Mercy Hospital sa Michigan at agad na naoperahan dahil sa kanyang appendicitis. Siya ay bumalik at nakipanirahan ulit sa kanyang kapatid na si Martha habang nagpapagaling kung saan noong May 20 ay naisama uli siya sa crew ng Clarence B. Randall hanggang sa mapatalsik noong June 15 dahil sa ginawang pakikipag-away sa isang ship officer dito nang minsan siyang malasing. June 30 nang inihatid siya ng kanyang bayaw para mag-file sa isang seaman's card sa National Maritime Union Hiring Hall sa 2335 East 100th Street sa Jeffrey Manor sa Chicago. Ang hiring hall na ito ay 1 block lamang ang layo sa 6 na 2-story townhouses kung saan 3 dito ay occupied ng South Chicago Community Hospital. Ang mga ito ay 2311, 2315 at 2319 East 100th Street na tinutuluyan ng mga student nurses at exchange registered nurses ng ospital. Ang 3 townhouse na ito ay bahagi ng 6 na townhouses na nakaharap sa south side ng East 100th Street kung saan ang 3 iba pa ay private residences. Samantalang ang katabing unit na 2317 naman ay pagmamay-ari ng private residence na sa pagkakatanda ng mga nurses na noong July 13 ay walang tao at nakabakasyon ang buong pamilya. Ang pagdaan ng mga babaeng nakaputi ay normal ng tanawin sa mga seaman na nag-a-apply sa Union Hall. July 8 nang sila ay bumalik dito para kuhanin na ang seaman's card at para na din mag-apply ng isang pwesto sa isang barko. Unfortunately, mas pinabura ng isang aplikante na mas may seniority kaysa sa kanya, kaya siya ay bumalik ulit sa apartment ng kanyang kapatid. Nararamdaman ni Richard na parang siya ay hindi na welcome. July 11 nang siya ay nag-empake ng kanyang mga gamit at inihatid ng kanyang bayaw sa NMU Hiring Hall habang naghihintay ng kanyang application at umupa na lamang sa Pauline's Rooming House. July 12 nang siya ay bumalik sa NMU Hiring Hall at naka-receive ng assignment sa Sinclair Oil Tanker, isang 30-minute drive sa East Chicago, Indiana. Nang makarating dito, napag-alaman niya na ang kanyang spot ay nakuha na ng iba at bigong bumalik sa NMU Hiring Hall, ngunit ito ay sarado na. Sa pagkakataong ito ay wala na siyang pera para sa isang rooming house, kung kaya siya ay natulog sa isang unfinished house sa East 103rd Street. Kinabukasan, July 13, nang siya ay bumalik sa NMU Hiring Hall at galit na galit sa ibinigay sa kanyang assignment. Alas 9 ng umaga nang siya ay pinuntahan ng kanyang kapatid na si Martha kasama ang asawa nito na si Jean at nakipag-usap dito ng 30 minutes sa loob ng kotse na nakapark mismo malapit sa townhouse ng mga nurses. Sa loob ng 3 araw na pananatili ni Richard sa neighborhood ng Jeffrey Manor, ay napag-aralan na niya ang kanyang susunod na bibiktimahin. Dahil sa kanyang ilang beses na kabiguan na makakuha ng trabaho, ay unti-unting namumuo ang galit sa puso ni Richard at nabubuo ang isang maitim na balak. Bit-bit ang $25 na ibinigay ng kanyang kapatid ay pumunta siya sa Shipyard Inn sa East 101st Street, isang rooming house sa Chicago. Kalaunan ay pumunta siya sa isang malapit na tindahan ng alak at nagpakalango dito ng buong araw.
Sa kanyang pag-inom ay hinold up niya ang isang 53-year-old na babae na si Ella May Hooper. Habang tinututukan ng kutsilyo, ito ay kanyang dinala sa kanyang kwarto sa rooming house. Ginahasa at tinangay ang .22 caliber pistol nito. Pagkatapos, siya ay nagbihis in full black at umalis sa rooming house para mag-dinner at nagpakalango uli sa alak. 10:20 ng gabi, bitbit ang nanakaw na baril at isang switchblade at wala ng pera sa bulsa. Siya ay umalis at lumakad papuntang west sa East 100th Street kung saan isang bahay ang kanyang pinasok. Naalimpungatan si Corazon at bumangon para buksan ang pinto. Inakala niya na isa lang ito sa kasamahan sa bahay na gustong magpagising sa kanya sa umaga kaya't walang pagdadalawang isip na binuksan niya ang pintuan. Pagkabukas ng pinto ay nagulat siya na ang kumakatok ay isang matangkad na lalaki na armado ng isang .22 caliber pistol at isang kutsilyo sa kabilang kamay. At may mga marka ng acne ang mukha. Maya-maya pa ay nagising na din si Marlita. Hinawakan sa bisig si Cora at inutusan na ituro ang iba pa niyang kasamahan sa bahay. Pinuntahan ni Spec ang iba pang mga silid sa bahay. Sa gulat ay nagising ang mga ito na sina Valentina, Naina, Patricia at Pamela kung saan sila ay tinipon sa mas malaking kwarto. Si Richard ay kalmado lamang sa gitna ng pangyayaring ito at nagbigay ng assurance sa mga kababaihan na siya ay naroon lamang para sila ay pagnakawan at hindi para saktan. Ang ating tatlong kababayan ay takot na tumakbo sa isang closet at isinarado ang pinto nito. Maya-maya ay nakarinig sila ng boses galing sa isa sa mga American nurses kung saan sinabi nito na ayos lang na sila ay lumabas dahil hindi daw sila sasaktan ni Richard. Sa kanilang paglabas ay nakita nila si Pamela na hawak ni Richard sa may bewang kung saan sa isang kamay nito ay ang baril na nakatutok kila Patricia at Naina. Si Gloria at Suzanne ay wala pa sa townhouse ng mga oras na yon, ngunit hindi din magtatagal na sila ay uuwi para sa isang bangungot na kanilang sasapitin. Sila ay pinaupo ni Richard ng pabilog sa sahig. Tumabi siya kay Pamela na mas malapit sa kanya. Ngumiti at nagsindi ng sigarilyo. Kung saan, nang tanungin kung ano ang kanyang kailangan, ay sinabi niya na kailangan niya ng pera para makapunta sa New Orleans. Sinabi din nito na nakapasok siya sa apartment nang sirain niya ang lock sa pinto nito. Isa-isa nitong pinapunta ang mga kababaihan sa kanilang mga kwarto para kuhanin ang kanilang mga pera at bumalik uli sa isang kwarto kung saan binilang pa sila nito. Samantala, si Suzanne ay dumating na sa 2319 kasama ang kaibigan at kapatid ng kanyang fiancé na si Mary Ann Jordan at isa pang kaibigan na si Pat McCarthy na nakatira sa 2311. Sila ay nasa bandang likod ng townhouse. Pumasok si Suzanne sa likod na pinto at tumawag sa house mother para mag-check-in at lumabas uli para kausapin ng mga kaibigan kung saan tumungo sila sa 2311. Walang kamalay-malay na nasa taas na si Spec at bihag ang kanyang mga kasama sa bahay. Hindi narinig ni Spec ang pagdating ni Suzanne dahil sa kanyang nagawang komosyon. Sa puntong ito, bandang alas 11:40, si Gloria ay nasa labas na galing sa isang date kasama ang kanyang kasintahan. Siya ay nakainom ng champagne, bumaba ng sasakyan, binuksan ang pintuan at kumaway sa kanyang kasintahan. Pumasok na ng bahay at tumawag din sa house mother para mag-check-in. Pagkatapos ay umakyat na ng hagdan kung saan sa pinakataas ay agad siyang tinutukan ng baril ni Richard. Kinuha ang kanyang pera at isinama sa iba pa. Inakala ng mga babae na kukunin lang niya ang kanilang pera at aalis na hanggang sa maglabas siya ng kutsilyo at nagsimulang magpunit ng mga bedsheets. Ginawa niya ang mga strips na iyon upang itali ang mga kamay at paa ng mga dalaga. Una niyang itinali ang mga kamay at paa ni Pamela at inilapag ang baril at kutsilyo malapit sa kanya. Inabot lang ng 1 o 2 minuto para maitali niya ang paa at kamay ni Pamela sa posisyon na wala itong kalaban-laban
Pagkatapos ay pinaharap niya ito sa kanya. Sumunod na tinalian niya ay si Gloria, at matapos ay pinaharap niya ito sa kanya at pinapaiwas niyang tumingin sa may bintana. Dahil hindi makasunod si Gloria sa kanyang utos, ay dinala niya ito sa bunk bed ni Pamela. Sinunod naman niyang itali ang iba pa at paulit-ulit na sinasabi sa mga dalaga na huwag silang matakot dahil hindi niya umano sila papatayin. Habang busy sa kanyang ginagawang pagtali, ay isang doorbell ang kanilang narinig. Sa puntong ito, si Cora at Merlita ay hindi pa niya natatalian. Nagdadalawang isip kung pupuntahan ito o hindi. Hawak ang kanyang baril ay inutusan niya si Merlita at Cora na bumaba ng dahan-dahan upang tingnan kung sino ang nag-doorbell. Ang townhouse ay mayroong 2 pinto sa harap at likod at parehong may doorbell na magkaiba ang tunog at alam iyon ng mga nakatira sa bahay. 12:00 na ng gabi, naunang bumaba si Merlita kasunod si Cora na tinututukan ni Spec ng baril sa likod. Nang marating nila ang front door, ay mas lalong idiniin ni Spec ang baril sa likod ni Cora at inutusang buksan ng pinto. Wala silang nakitang tao sa labas kaya't isinarado na nila ito at pinaakyat na sila sa taas. Habang pumapanhik ay tumunog ulit ang doorbell ngunit wala pa rin siyang nakitang tao sa front door nang i-check niya ito. Maya-maya pa ay isang doorbell na naman ang kanyang narinig at hindi na niya ito pinansin. Tinapos niya ang pagtali kay Patricia at isinunod naman si Cora at Merlita. Habang tinatalian niya si Cora, ay naamoy niya ang hininga nito na amoy alak. 12:15 ng umaga nang tinanggal niya ang pagkakatali sa paa ni Pamela at inilabas ng kwarto. Maya-maya pa ay nakarinig si Cora ng mahihinang hikbi at biglang katahimikan. Binusalan pala ni Richard ang bibig ni Pamela at tinangkang gahasain. Samantala, si Suzanne ay nasa loob na ng bahay kasama si Mary Ann at nagmamadaling umakyat ng hagdan. Pagdating nila sa kwarto, ay nakita nila si Pamela na may busal sa bibig. Umiiyak at nakapatong sa kanya ang nagulat na si Richard. Sinubukan ng dalawang magkaibigan na tumakbo, subalit naharangan ni Richard ang daan pababa ng hagdan. Tumakbo ang dalawa sa likod na kwarto at hinabol sila ni Richard. Habang ang 6 na kababaihan sa kabilang kwarto ay nakagapos, naririnig nila ang pagsabi ni Spec na, "Hali kayong dalawa." at sa mas malakas na boses ay sinabi ulit ang "Hali kayong dalawa." Sa takot ay hindi makagalaw ang magkaibigan at dinala sila ni Spec sa kwarto kung saan naroroon si Pamela. Nanlalaban ang dalawa kung kaya't kumilos na ng bayolente si Spec. Mabilis na kinuha ni Spec ang kanyang switchblade at inundayan ng sakak si Suzanne ng 18 beses, kung saan 11 dito ay tumama sa kanyang dibdib at ang 7 ay sa kanyang likod. Kinuha din ni Spec ang stockings at sinakal si Suzanne. Si Mary Ann naman ay sinakal niya sa kaliwang mata gamit ang patalim at sinakal din ng 3 beses sa dibdib. Sunod niyang pinuntahan si Pamela at ibinuon ang patalim sa puso nito. Sa isang iglap ay tinapos niya ang buhay ng 3 kaawa-awang student nurses. Kumuha si Spec ng kumot at tinakpan ang mukha at pangitaas sa katawan ni Suzanne at Pamela, habang ang katawan ni Mary Ann ay iniwan niyang nakahandusay sa sahig at naliligo sa sariling dugo. Isinarado ni Spec ang pinto at di nagtagal ay nakarinig sila Corazon ng lagaslas ng tubig sa banyo. Si Spec ay kumilos ng sigurado at may pag-iingat. Hinugasan niya ang mga bahid ng dugo sa kanyang mga kamay at katawan at ang kutsilyo upang hindi matakot ang 6 pang kababaihan sa malaking kwarto. Nanumbalik na naman kay Richard ang kanyang ritualistic na pagpatay at hindi siya mag-iiwan ng witness sa kanyang ginawang krimen. Sa loob ng kwarto, nakiusap ang ating 3 kababayan sa 3 American nurses na labanan nila si Spec. May isa pang nagsabi na maghagis ng lamp sa bintana upang makakuha ng atensyon, ngunit hindi sumang-ayon ng 3 American nurses at sinabi na ang kanilang pagiging kalmado at pagbibigay nila ng pera sa lalaki ang siyang makapagliligtas sa kanila. 3 laban sa 3. Sa huli, nanalo ang 3 American nurses.
Sa pagbalik ni Spec sa anim pang kababaihan na nakagapos, lumapit siya kay Naina. Tinanggal ang pagkakatali sa paa at inilabas ng kwarto, habang may nakatutok na baril at dinala sa kwarto na kanilang tinutulugan ni Suzanne at Mary Ann. Pagkatapos ng 1 minuto, ay may narinig sila Corazon na sigaw katulad ng kay Pamela. Katahimikan at lagaslas ng tubig sa banyo ang kanilang sunod na narinig. Sa puntong ito ay nahulaan na ng mga nakagapos na kababaihan kung ano ang kanilang sasapitin at huli na ang lahat para sa kanila. At ang tanging naisip na lang nilang gawin ay magtago sa ilalim ng kama. Mabilis silang gumapang sa ilalim at isiniksik ang kanilang sarili, habang nakadapa at nakatingin sa bintana. Maliban kay Gloria na dahil sa kanyang kalasingan ay nakatulog sa kama ni Pamela. Habang nakatali, gumulong-gulong si Corazon papunta sa ilalim ng kama at nagtago sa kaloob-looban nito. Swerteng may nakatakip na kumot sa ilalim ng kanyang pinagtataguan. Nakinig habang isa-isang dinadala ang kanyang mga kaibigan sa iba pang silid ng bahay. Muling pumasok si Spec sa kwarto at sunod na tinangay si Valentina palabas. Mga hikbi at daing, katahimikan at lagaslas ng tubig. Muli itong bumalik at kinuha naman si Merlita. Mga hikbi at daing, katahimikan, lagaslas ng tubig. Sa pagkakataong ito ay si Patricia naman ang kanyang linapitan. Habang si Cora ay iniyuko ang ulo at iniiwasang makalikha ng ingay sa takot na makita siya ni Spec sa kanyang pinagtataguan. Tinangay siya palabas ng kwarto. Maya-maya pa ay narinig ni Corazon na inuutusan ni Spec si Patricia na humiga. Ang boses ay tila nasa malapit lamang. Muling pinahiga ni Spec si Patricia sa mas malakas na boses at nang hindi siya sumunod ay kanya itong sinapa sa tiyan at itakan ang kanyang likod. Ang kanyang mukha ay nasa ilalim ng toilet bowl at ang mga paa naman ay nasa hallway. Mga hikbi at daing, katahimikan, lagaslas ng tubig. Hindi na isinarado ni Spec ang pinto ng banyo na nasa labas lang ng malaking kwarto kung saan naroroon si Corazon at Gloria. Hindi na niya kailangan pang itago ang kanyang pangpitong biktima sapagkat ang alam niya ay isa na lang ang natitirang tao sa malaking kwarto. Pagkatapos ng 30 minuto, bandang 2:30, bago ito bumalik at nadatnan na lamang ang natutulog na si Gloria. Malakas niyang isinarado ang pinto kung kaya nagising ito. Sa mismong kwarto ay kanyang hinubaran si Gloria at ginahasa. Nanatiling tahimik si Corazon habang ginagahasa si Gloria. Matapos nito ay inilabas at dinala ni Spec sa sofa sa sala at kanyang pinatay ang kanyang huling biktima. Sa takot ni Corazon na maaaring alam ni Spec ang kanyang pinagtataguan, ay lumipat siya ng pwesto habang wala ito sa kwarto at nagsiksik muli sa ilalim ng kama. Bumalik si Spec sa kwarto at wala na siyang nadatnan pa. Himala na hindi napansin ni Spec si Corazon na nakatago sa ilalim ng kama. Nawala siya sa bilang ng kanyang mga biktima marahil dala ng kanyang kalasingan ng gabi bago siya pumasok sa townhouse. Pinulot niya ang mga wallet ng mga biktima habang ang isa ay nalaglag pa malapit sa pinagtataguan ni Corazon. Ang akala ni Corazon ay makikita siya nito ngunit hindi ito sumilip sa ilalim ng kama. Lumabas ito ng kwarto at tuluyan ng nawala habang si Cora ay nanatili lamang sa kanyang pinagtataguan hanggang sumapit ang liwanag sa takot na baka nasa labas lamang si Spec at hinihintay siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Tumunog ang unang alarm ng 5:00 ng umaga. Si Corazon ay nakatago pa rin sa ilalim ng kama ng mga 3 oras na. Sinimula na niyang tanggalin ang pagkakagapos sa kanyang mga kamay. Pinilit niyang paluwagin ang bedsheet na nakagapos sa kanya hanggang sa mapaluwag niya ito at matanggal. Sumunod naman niyang tinanggal ang pagkakatali sa kanyang mga paa. Muling tumunog ang alarm clock ng 5:30. Nang sumapit na ang 6:00 ng umaga at nasiguro ni Corazon na wala na nga si Spec sa bahay, siya ay gumapang palabas sa kanyang pinagtataguan. Hanggang sa masilip niya ang bukas na pintuan at wala siyang nakitang gumagalaw sa hallway.
Tumayo siya at tumungo sa kanyang kwarto sa bandang harapan ng bahay. Sa daan patungo sa kwarto ay nakita niya ang katawan ng kanyang kaibigan na nakahiga sa sahig ng banyo. At sa kanyang pagdating sa kwarto ay bumungad sa kanya ang tatlong mga walang buhay na katawan ng kanyang mga kaibigan na naliligo sa sariling dugo. Sa sobrang takot na baka nasa loob pa ang killer ay nilak niya ang pinto. Umakyat siya sa kanyang bunk bed at nagsisigaw sa bintana ng 5 minuto. Nang wala siyang makitang tao, ay sinira niya ang screen ng bintana. Sumampa sa ledge, nagsisigaw at humingi ng saklolo sa loob ng 20 minuto hanggang sa may mga magdatingan ng mga tao upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa pagdating ng mga kapulisan, ay tumambad sa kanila ang mga walang buhay na katawan ng 8 nurses. Isang kakilakilabot na pangyayari na tila isang eksena sa isang horror na palabas. Ang pangyayaring ito ay gumimbal at nagdala ng takot sa lahat sapagkat ang killer ay malaya pa ring nakakagala. Inalam ng mga pulis at investigador ang pagkakakilanlan ng salarin kay Corazon. Sinabi niya na ang lalaki ay may height na 6-footer, blonde ang buhok na maayos ang pagkakasuklay. Nakalimutan ni Corazon na sabihin na may mga peklat ng acne ang mga pisngi ng salarin. Sinabi niya na ang kaliwang bisig nito ay may nakatattoo na Born to Raise Hell. Iginuhit ng isang artist ang cartographic sketch base sa pagkakalarawan ni Corazon at ito ay ikinalat sa mga pahayagan at telebisyon. Isang search ang agad na ginawa upang matunton ang salarin sa ibinigay na impormasyon ni Corazon sa maaaring pagkakakilanlan nito at ito ay inilabas sa media. Marami ring fingerprints ang naiwan sa bahay at ilang oras na lang ay matutukoy na ang pagkakakilanlan ng salarin. Kinaumagahan, si Richard ay nagtungo sa Raleigh Hotel o ang tinatawag na Flop House sa room 806. Putok na ang balita ng pagpatay niya sa 8 nurses at malaya lang siyang pagala-gala na parang wala lang sa kanya ang kanyang ginawang krimen. Kinagabihan, siya ay nagdala ng isang prostitute sa Flop House at kinaumagahan ay nag-report ang prostitute sa pulis na si Richard umano ay may baril sa takot na baka ito ang lalaking pumatay sa mga nurses. Nagpunta ang pulis sa kanyang kwarto at kwestiyon nila siya kung bakit siya nagtatago sa pangalang David Staton. Ayon sa kanya ay para maprotektahan siya laban sa mga taong nakalaban niya sa sugal at sinabi din niya na ang baril ay sa prostitute umano. Kinumpiska ng mga pulis ang baril. Hindi nila inaresto si Richard sapagkat hindi pa nila alam na ito ang salarin. Hindi din na ipresenta ang baril sa korte sapagkat iligal ang naging pagkumpiska dito. Samantala, nagtungo ang mga investigador sa NMU hiring hall at nagbakasakali na baka isa sa mga aplikanteng seaman ang pinaghahanap na salarin. Mula sa kanilang data records, ipinakita nila ang larawan ni Richard Speck na tumutugma sa cartographic sketch na ibinigay ng mga investigador. Ipinakita ito kay Corazon at positibo niya itong kinilala na ito ang lalaking pumasok sa kanilang townhouse at pumatay sa kanyang mga kaibigan. Umalis si Richard sa Raleigh Hotel at lumipat sa Star Hotel sa Madison Avenue na tinatawag din na Skid Row kung saan niya nalaman na ang kanyang ginawang krimen ay nasa national headlines. Tukoy na ang kanyang pagkakakilanlan at ang kanyang mukha ay nasa mga pahayagan at telebisyon na at siya ay kasalukuyang pinaghahanap na ng mga kapulisan. 2 araw pagkatapos ng pagpatay, sa takot na mahuli na siya ng mga pulis, naistakasan ng ginawang krimen. Nagtangka si Speck na magpakamatay sa pamamagitan ng paglaslas ng kanyang mga pulso sa kwarto ng kanyang nakilala sa hotel. Ngunit sa huling minuto, nagbago ang isip niya. Duguan ang mga braso, siya'y humingi ng tulong kaya't naitawag ito sa mga pulis na may lalaking nagtangkang mag-suicide. Siya ay isinugod ng mga pulis sa Cook County Hospital na wala pa ring ideya na ang lalaki ang salarin sa pagpatay sa 8 nurses. Ang doktor ng trauma ward, isang resident physician na si Dr. Leroy Smith, ay tumingin sa kanyang bagong pasyente. Nang makita niya si Richard, ay napaisip siya na maaaring ito ang takas. Upang kumpirmahin ang pag-aalinlangan na ito nga ang lalaking pinaghahanap ng batas, hinugasan ni Dr. Smith ang dugo mula sa braso ng lalaki.
Nang ito'y makumpirma niya, siya ay nag-abiso sa mga otoridad tungkol sa kanyang nakita na tattoo sa kanyang braso na Born to Raise Hell. Isang natatanging katangian na taglay ng matay tao gaya ng inilarawan ni Corazon sa pulisya. Si Speck ay inaresto at dinala sa kustodiya. Sa kanyang operasyon, dose-dose ng mga pulis ang nagbantay sa kanya upang matiyak na wala na siyang paraan para makatakas. Kalaunan ay inabisuhan si Corazon ng mga otoridad na kilalanin si Speck. At sa sandaling nakita niya si Speck sa kama, nanindigan siya na ito ang lalaking pumatay sa kanyang mga kasamahan. Nagsimula ang paglilitis noong April 3, 1967 sa Peoria, Illinois. Sa korte ay tinanong si Corazon kung maituturo ba niya ang taong pumatay sa kanyang mga kasamahan. Si Corazon ay tumayo mula sa witness stand, naglakad direkta sa kinaroroonan ni Speck at walang takot niyang itinuro ng daliri malapit sa dibdib ni Speck na sinasabing siya ang lalaki na gumawa ng karumaldumal na krimen. Ang katutubong Batangueña ang nangunguna sa mga pahayagan bilang ang Filipino nurse na matapang na tumistigo laban sa mass murderer na si Richard Speck. Nagbigay siya ng konkretong pagsasalaysay sa gabi ng pagpatay. Hindi natitinag sa bawat detalye at walang iniwan ni katiting na detalye na magpapalabas ng katotohanan. Bukod sa kanyang testimonya, ay napakarami ring fingerprints ang nakita sa crime scene na nagmatch sa kanya. Noong April 15, ang hurado ay malinaw na napatunayang nagkasala si Speck sa lahat ng 8 pagpatay. Siya ay hinatulan ng hukuman ng death penalty. June 5 nang siya ay tuluyan ng masentensyahan ng kamatayan sa pamamagitan ng electric chair. Subalit noong June 29, 1972, inalis ng Korte Suprema ng US ang parusang kamatayan sapagkat ayon sa mga ito, ang death penalty ay unconstitutional. November 21, 1972, ang kasalukuyang hukom ay pinatawan si Speck ng panibagong sentensya. Sa halip na kamatayan, ito ay ibinaba sa 50 hanggang 150 years imprisonment para sa bawat nurse na kanyang napatay o maximum na 1,200 years sa bilangguan. Sa kabila ng kanyang ginawang krimen, ay nagawa pa niyang magkaroon ng parole hearing mula 1976. Nagkaroon siya ng 7 parole hearing sa magkakasunod na taon at sa kabutihang palad, lahat ng ito ay denied. Ginugol ni Speck ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa Stateville Correctional Center, isa sa mga pinakamapanganib na bilangguan sa Amerika, at namatay sa atake sa puso noong 1991 sa edad na 49. Walang sino man sa kanyang kamag-anak ang nagpakita upang kunin ang kanyang mga labi. 5 taon pagkatapos ng kamatayan ni Speck, lumabas sa publiko ang isang video niya na nagdulot ng malaking iskandalo sa loob ng Illinois Department of Corrections. Siya ay tila nagkaroon ng malaking dibdib na iniulat na resulta ng pagtanggap ng hormone treatment sa bilangguan mula sa mga smuggled goods o kontrabando. Nakita rin sa video si Speck na nagdroga at nakikipagtalik sa isa pang kapwa niya inmate. Sa video, casual niyang inamin ang pagpatay sa mga nurses. They count murder. Did you kill him? Sure I did. Why? Just one their night. It just wasn't their night. Na parang inihahalin tulad lamang niya ito na malas at swerte. Malas ng mga nurses dahil ang gabing iyon ay hindi para sa kanila. Swerte ni Corazon at nakaligtas siya. Malas niya dahil nakaligtas si Corazon. Isa sa mga napasang ng gabing iyon ay si Mary Ann Jordan. Si Mary Ann ay isang nursing student din at kapatid ng fiancé ni Suzanne na si Philip. Naroon siya ng gabing yon para mag-sleep over at para pag-usapan na din ang nalalapit na kasal ni Suzanne. Si Mary Ann ay nakatira sa kanilang bahay kasama ang kanyang mga magulang at madalas na nasa townhouse siya ng kanyang mga kaibigan na student nurses din. Silang dalawa ang huling dumating sa bahay, subalit unang nakaranas ng impyerno sa kamay ng isang demonyo. Bukod kay Corazon, ay may isa pang babae ang swinerte ng gabing mangyari ang pamamaslang. Lingid sa kaalaman ng nakararami,
ay mayroon pang isang nurse na dapat ay magsisleep over din sa 2319 ng gabing iyon. Ang kanyang kwento ay nanatiling lihim sa loob ng 54 na taon. At eto nga ang untold story ni Luisa Silverio. Si Luisa Silverio ay isa ring Filipino exchange nurse na kaibigan ni Valentina Passion. Noong July 13, araw ng krimen, pagkatapos ng kanilang 7 a.m. and 3 p.m. shift, ay sumama si Luisa sa apartment 2319. Habang nagmamanicure, ay napag-uusapan nila ang kanilang homesickness at ang kanilang mga pre-nursing education sa Maynila. Dahil sa pagod ay napagkasunduan ng magkaibigan na mag-sleep over si Luisa ng gabing iyon, lalo at day off din niya kinabukasan. Si Valentina ay nagluto ng paborito nilang pansit na pinagsaluhan nilang 4 na mga Filipino nurse. Bago sumapit ang gabi, ay naalala ni Luisa na mayroong 3 sulat ang kanyang boyfriend sa Pilipinas na naghihintay ng kasagutan at ilang araw na din na naipagpapaliban ni Luisa ang pagsulat dito. Kung kaya nagpaalam muna siya kay Valentina na uuwi muna para makagawa ng sulat at maayos din niya ang kanyang mga gamit na dadalhin para sa sleepover. Ang kanyang tinutuluyan ay di kalayuan sa 2319. Masasabing ang mga sulat na iyon ang nagligtas sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Nang makauwi ay sinimulan na niya magsulat ng liham. Maya-maya pa ay tumawag sa kanya ang ospital at pinapakiusapan siya kung pwede siya mag-substitute sa kasamahang nurse kinabukasan kung saan ay day off niya. Pagkatapos niyang gumawa ng liham ay napagpasyahan niya na sabihin ng personal kay Valentina na hindi na siya matutuloy na mag-sleep over. Walang kamalay-malay na bihag na pala ni Richard Speck ang kanyang mga kaibigan. Pumunta siya sa Unit 2319 at nag-doorbell sa front door. Pagkalipas na ilang minuto, ay pumunta naman si Luisa sa likod, habang si Speck ay naistorbo sa di inaasahang bisita na di malaman kung pupuntahan ba ang pinto o hindi, at sa huli ay napagpasyahan na alamin kung sino ang kumakatok. Ngunit hindi alam ni Speck na meron din palang doorbell sa back door kung saan siya ay naroroon habang si Speck ay nasa front door. Pinindot ni Luisa ang doorbell sa back door, ngunit walang nakitang tao si Speck sa front door kaya bumalik na ito sa taas. Sa huling pagkakataon ay bumalik si Luisa sa front door at muling nag-doorbell. Dahil sa walang nagbukas sa kanya ay inisip niya na baka tulog na sila Valentina kung kaya siya'y umalis na. Natakasan ni Luisa ang kamatayan, hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 3 beses pa. Walang ibang pinagsabihan si Luisa tungkol dito dahil sa sobrang takot at trauma na kanyang naranasan. Hanggang pagkalipas ng 54 na taon, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob na sabihin ang tungkol dito sa kanyang pamilya. Si Corazon Amurao ay isang babaeng may integridad. Siya ay mariing tumanggi na tumanggap ng anumang personal na pakinabang mula sa naganap na krimen maliban sa $5,000 mula sa $10,000 na reward money na natanggap niya mula sa South Chicago Community Hospital para sa kanyang pagtulong na malutas ang kaso. Bilang babaeng nagmula sa lupain ng Balisong at kilalang mga matatapang, ito ay nanaig kay Cora sa kanyang ginawang paninindigan sa kasagsagan ng nangyaring mass murder. Siya ay naging mailap sa media at tumanggi sa kabi-kabilang request ng interview sa kanya hanggang noong mamatay si Speck sa bilangguan noong 1991 kung saan ay nagpaunlak siya ng interview kay Oprah Winfrey. I was scared before because I thought he might come and get me. So now that he's dead, I can do it. Tinanggihan ni Corazon na ibenta ang kanyang kwento o gawing pelikula ang kanyang naging karanasan. Para sa kanya ay hindi mapapantayan ng kahit na anong halaga ang pagnanais na makuha ang katarungan para sa kanyang mga kaibigan. Ang alaala ng kanyang mga kaibigan na napos lang ang siyang importante sa kanya at hindi niya nais na ito ay mabahiran ng kahit na anong halaga ng salapi. Hindi nagtagal, umuwi si Corazon Amurao sa Pilipinas. Nagtrabaho siya bilang nurse sa Far Eastern University Hospital at siya ay naging konsehal din sa kanilang bayan sa San Luis, Batangas. Noong 1969, siya ay nagpakasal sa abogadong si Alberto Atienza
at sila ay biniyayaan ng anak na babae at lalaki na sina Abigail at Christian. Kalaunan, siya at ang kanyang pamilya ay lumipat pabalik sa US sa Washington, D.C., kung saan siya ay nanilbihan bilang isang critical nurse sa Veterans Administration Medical Center at Georgetown University Hospital hanggang sa kanyang pagreretiro. Malaki ang pagpapasalamat sa Diyos ng pamilya ni Cora dahil siya ay nakaligtas sa gabing iyon, ngunit hindi ganito ang sa pamilyang naiwan nila Merlita at Valentina. Wala silang nagawa kundi hintayin na lamang na dumating ang kanilang mga labi. Sa kasagsagan ng ulan, ay matyagang nag-antay ang may nasa 100 katao sa pagdating ng kanilang mga labi at iniuwi sa kanilang lupang sinilangan. Isa sa naging biktima ni Richard Speck. Ito marahil ang pagkakakilala ng karamihan sa kanila. Maaaring naging maikli lamang ang buhay ng 8 nurses na napaslang ng gabing iyon. Sa kanilang pamilya ay malinaw pa rin ang sakit na naidulot nito. Subalit para sa kanilang mga pamilya, mas gusto nilang alalahanin ang mga panahon nang sila ay nabubuhay pa. Ang mga panahong sila ay masaya at masigla. Hindi nila malilimutan ang kanilang naipamalas na kabutihan, kabaitan, katalinuhan, at kahusayan sa kanilang pamilya at malalapit na mga kaibigan. Si Naina na tahimik ngunit masayahin, magandang manamit at popular sa kanilang eskwelahan. Si Patricia na isang palakaibigan, athletic at champion swimmer at mayroong nakakahawang mga ngiti. Si Suzanne na isang maganda at masayahin na dalaga, isang relihiyosa at popular sa kanilang lugar. Si Mary Ann na best friend ni Suzanne, isang magaling na softball at volleyball player, mahilig mang-prank at gusto ng rock and roll. Si Pamela na napakagiliw sa mga bata at aktibo sa mga gawain sa eskwelahan, at mahilig din siya sa mga fast cars. Si Gloria na isang magandang dalaga at popular sa kanilang eskwela. Mabait at masayahin na mahilig magsulat ng poetry at isang dating high school cheerleader. Si Merlita na masipag, mahiyain ngunit kaakit-akit na dalaga na mahilig umawit. At si Valentina na mahiyain subalit matalino at magandang babae. Si Valentina na palabiro at magaling magluto.